beloved Boss Mike Cervera. Ngayon mga kababayan, eto pa. Eto pa. Yung mga vlogger nila, anong ginawa? Ipinanalangin na mamatay na daw si Pangulong Bongbong. Ayun, mga kababayan. Yung mga vlogger nila na unti-unti nang nangangamatay. Kasi mga kababayan, balikan ninyo ang banal na kasulatan. Yung mga ginagawa nyo, naulit lang yan. Kaya nga meron tayong dapat na balikan ng mga nakaraan na dapat ay maging, reference. Maging gabay. Kaya nga gabay ang tawag eh. Pero kayo, hindi kayo marunong noon. Hindi nyo pinupuntahan, binabalikan ang mga sinauna na pangyayari nung panahon na muling nabuhay si Kristo. Hindi nila alam yun, Totoo, mga kababayan, paulit-ulit lang naman mga kababayan di ba? Ano nangyari? Naulit na naman ngayon. Sino ba itong mga DDS na ito? At sino ngayon itong mga sila Duterte? Yan yung mga hinampil. Yung mga pasaway na litong-lito sa katotohanan. Kahit pa ipakita na natin ang katotohanan sa kanila. Kahit pa ipakita na natin na ito ang ebidensya, ayaw nilang maniwala. Bakit? Kasi naniniwala sila sa bulong, salita, wika ng demonyo. Kita nyo mga kababayan ko? Di ba? Kaya, wag na kayo magtaka mga kababayan. Ganyan talaga. Tuloy. Ngayon, hindi pa napag-uusapan ng mga senador kung sino ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Meron lang pong napag-usapan na about sa magpe-preside ng impeachment, sir. Wala pa. Wala pang pag-uusap. Until today, sir, ikaw. Yes. Kailan pag-uusapan yung about sa kung sino presiding officer? Wala pa. Una lang sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng ihalal dyan si Senator Chis Escudero. Pero gate ni Senator Robin Padilla na mula sa minority bloc, malinaw na si Senate President Gatchalian dapat ang mag-preside sa paglilitis. Sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay... Alam nyo, huwag na kayong mangialam. Tangina nyo. Hayaan nyo na yung majority kung sino pipiliin nila. Epal ka na naman Alam nyo, sa totoo lang, eto, mga kunyari, kakampi kay Wing Gatchalian, ganyan. Kunyari, parang inaayunan nila si Wing Gatchalian. Tanga, hindi uubra yung mga ganyang mga banat dyan sa Senado. Di ba, Ate D, Winnie Artos, yung mga ganyan, Evelyn Ecolt, Corazon na Cruz, yung mga ganyang style ni Robin Padilla, utoy sa bulaw, hindi uubra yan. Kasi puro mga matatalino yung mga nandyan Di ba? Yung mga ganyan, pang lang yan, pang mga DDS lang. Kailangan, ang mga pamamaraan, katulad ng pamamaraan ni Pangulong Bongbong, hindi mo napapansin at mahirap basahin kung saan patungo yung mga binabanat sa inyo. Alexandre, BMB Alexandre, di ba? Ganun yun. Di ba mga kababayan ko, sige tuloy. Rep ng Korte Suprema dapat yan. Palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. Kung matatandaan, inamyendahan ng impeachment rules ito lang June 3 kung saan nakasaad na ang Senate President pa rin ang presiding officer. Pwera lang kung maghahalal ang mayorya ng ibang senador. Pero sabi ni Padilla, handa silang pigilan yan. Pupush ng ilang mga taga-mayorya na si Senator Chis ang mag-presiding officer, i-oppose po ba ninyo, sir? Or at least ng minority bloc? Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yon. Yung mga alam namin na
Teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Tingnan nyo mga kababayan, kala mo magaling talaga, tanga. Diba? Oh, mga kababayan, ang problema dito kala mo laging tama siya Kala mo galing bago ka magaling-galingan, Robin Padilla, tangina ka yung mga bata, di ba? Totoo naman pwedeng ipakulong, di ba? Dahil nakagawa ng kasalanan. Dito sa nangyari sa Tacloban. Dapat talaga makulong. Putang ina, sige, ipilit mo yan. Tama naman Pero dapat, bago yung bata, yung bato muna. Tama mga kababayan? Tangina mo si bato, pinalaya mo. Di ba? Hindi ko tinututulan na ikulong yung mga bata na nakagawa ng kasalanan. Sang-ayon ako na makulong yun. Pero bago sana maki-epal-epal kap, dapat inuna mo si bato. Di ba? Wala paano kami maniniwala sa iyo? Gunggong ka. Maniniwala sana kami sa iyo kung ikaw mismo nagpakulong kay bato. Di ba? Kung etong si Robin Padilla, paniwalaan ninyo na eto'y concern talaga sa mga batas nating constitution natin na hindi nalalabag sana. Kaso siya yung una. Siya yung unang-una na lumabag. Paniwalaan ka namin, Robin Padilla, kung ikaw ang nagsuko kay bato noon. Kaso hindi, ikaw ang nagpatakas. Di ba? Paano natin paniniwalaan pa ito? Wala mga kababayan, Di ba? Piti-piw-piw. Ewan ko. Sige. Amin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Wala daw alam mo pala, na wala sa konstitusyon, may pagganong-ganong ka pa. Pero yung mga kinikilos nyo, nasa konstitusyon ba? Tulad niyan, kita mo, ulitin ko lang, pagpapatakas mo kay Bato de la Rosa, nasa konstitusyon ba yon? Nasa rules ba yon ng Senado? Nako mga kababayan. Etong pagiging ampalaya ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, nasa constitution ba yon? Jeff Proxer, ano tayo? Replay tayo. Di ba? Siya na. Inako. Wala mga kababayan itong senador na to. Tuloy. Samantala, hindi pa rin natapos kanina ang pre-trial conference. Umabot daw kasi ng 4,000 ang ebidensya mula sa prosekusyon. Patay! Narinig nyo mga kababayan? Narinig nyo? Ito pakinggan ninyo Ilan na daw ang ebidensya? Na ang pre-trial conference. Umabot daw kasi ng 4,000 ang ebidensya mula sa prosekusyon. Naku, yari mga kababayan. Umabot daw po ng 4,000 ang ebidensya mula sa prosecution. Lagot mga kababayan, lagot talaga, lagot talaga. Na ang pre-trial conference. Umabot daw kasi ng 4,000 ang ebidensya mula sa prosekusyon at depensa na kailangang markahan. Sa Article 1 pa lang yan, umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Nako, Diyos ko! Sa Article 1 pa lang yung 4,000, sa Article 1 pa lang. Yung maling paggamit ng kanyang confidential fund. Mga kababayan maling paggamit, tamang paglamon niya. Nilamon lahat mga kababayan Di ba? Tuloy. Sa mission ng pre-trial conference, gayon din ang napagkasunduan ng defense at prosecution teams at yung tinatawag na roadmap o yung direksyon na tatahakin ng paglilitis. Kinwestiyon naman ang bagong talagang legal spokesperson ng prosecution team ang pangungopia umano ng mga testigo ng defense team ni VP Sara. Kita nyo mga kababayan nangopia pa. Nangongopia mga kababayan. Question yung pangongopia netong sinasabi ng mga DDS na matatalinong mga abogado daw ni Sara. Ang tanong ko sa inyo, talaga bang kinopia lang
O baka naman gagapangin nila. 51 raw ang common witnesses ng magkabilang panig. The Nako! guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. Because with that, that's how they'll understand if the intended testimony is relevant or not, if they will just be a duplicate of statement of another witness. Oh, nako mga kababayan, tingnan nyo naman. Oy! Puta, itsura ng nangungopia sa scam. Ay, ito ho ang itsura ng nangungopia sa scam tuloy. Sa exam! Oh. Mga kababayan, ano? Tingnan nyo mga kababayan yung itsura. Pambato ho mga kababayan ni Sara yan. Tingnan nyo mga kababayan. Parang may bukol pa sa noo. Yan ba yung hinampas ang ulo? Tanungin natin, mga kababayan. Ayun o, meron pang marka sa noo. Ito ba yung likha ng pagkakahampas ng laptop? Ay, nako. O, sige. Handa naman daw ang defense team na Tingnan nyo mga halaka. Ayan o. Lagot ka, Sarah. Napaling na yung mata. Pagkakahampas ni Sarah, mga kababayan, napaling yung mata. Ayan o. Paling na mga kababayan. Tingnan, Sarah. Ano bang ginawa mo rito? Ewan ko, mga kababayan, si Attorney Spade, bakit ganita? Pambato niya yan. Tingnan, pero alam nyo, bilib ako dyan. Oo. Bilib ako rito, bakit kanyo? Bilib ako, bakit? Pero ninyo, kahit na minamaltrato na ni Sara, loyal pa rin sa kanya. Diba? Kita nyo, kahit minamaltrato ni Sara Duterte, mga kababayan, loyal pa rin sa kanya. sumagot kung hingan sila ng komento ng impeachment court. Hindi ko kasi maintindihan, Adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. So, I don't see Tingnan nyo. why it's being called mirroring or... Parang paling na talaga yung mukha, ano? Hindi daw niya maintindihan, mga kababayan. Naku, lalagot ka na naman kay Sara niyan. Pag hindi mo naiintindihan yung pinaggagawa nyo dyan, baka hindi na laptop ang ihampas sa'yo. Computer, yung yung ano ba yung monitor na ng computer ang ihampas sa'yo. Grabe, no? Mga kababayan, ano? adopting. Sinagot naman ni Lead House Prosecutor Jervil Ruistro ang kumakalat online na kinain daw siya sa debatehan ng mga abogado ni VP Sara sa naunang pre-trial conference. I charged it to fake news. Ah. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Yan. Hindi po ako papayag Na. na lamunin ng buhay Correct. ang laban ng sambayan ng Pilipino. Yun ang sinasabi kong mga salitaan. Hindi kaya ni Sara Duterte yun, Mr. Tokwa, Islap, July, Hindi kaya ni Sara Duterte yun, yung mga ganong salitaan. Hindi ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng mamamayang Pilipino. Grabe! May mga dating, di ba, mga kababayan? Hindi katulad ni Sara. Sa kabila niya, nagkasundo sina Luistro at defense team na hindi sapat ang 3 buwan para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Nakaw! Hindi daw kaya ng 3 buwan, mga kababayan. Nako po. Ano masasabi nyo dyan? Our beloved Boss Mike, Sir